mula doon sa loob ng opisina ng Comelec kung saan nga nag-file na sila ng certificate of candidacy. Kuya! Sir, address. Cover? Opo. Cover. Yung kay Vice, malaki yung kamay. Thank you, Vice. Alright. Gandang umaga po sa ating lahat. Oh, wait, mic pa ba? Sir, una, why you run for re-election? Go ahead, sir. Well, the first term, we started a lot of reforms. We introduced a lot of changes in the city. Second term, we started to institutionalize. Third term, ito na siguro yung masasabi nating exciting part. So we're really looking forward to the next 3 years. Tuloy-tuloy lang sa trabaho. Kung pwede lang, dire-diretso lang yung trabaho, no? Pero syempre, napaka-importante nitong ginagawa. Concern over the involvement of a construction company in Miro Systems. They pulled out already. Are you already happy with that development or are you still wary of something else? Alam niyo po, ang hindi ko talaga maunawaan kung paano maiisip ng isang tao, ng isang grupo, na okay lang na party ka sa isang kontrata ng Comelec at tatakbo ka rin sa eleksyon na yun. Hindi ko talaga maunawaan kung paano naiisip sila mula umpisa. Kaya kailangan bantayan natin ng maigi. Sir, you mentioned na may tax violations kaso sa DPWH. Can you give us more details about those things? Ang totoo po kasi niya, sinusubukan nilang baliktarin yung kwento. Pero ang totoo po kasi, nag-umpisa yung mga investigasyon ng nasyonal at ng lokal sa kanila. Wala naman, pare-pareho tayong tumakbo dahil daw sa akin. Anong klaseng intensyon, anong klaseng motibasyon yun para pumasok sa politika? Ito ang mensahe natin sa kanila. Yung pagpasok sa politika, hindi yan pwedeng excuse o hindi yan pwedeng shield para ipagpatuloy yung paglabag sa batas. Sumali sila sa politika o hindi, I will do my job. And part of my job is to make sure that the correct taxes are paid to the city. Part of my job is to make sure that the building code is enforced, lalo na pag ganyan kalaki yung mga structures na pinapatayo. So, hindi ito personalan. Wala pong personalan ito. In fact, again, I have to emphasize, una, yung investigasyon sa kanila bago yung pagpasok nila sa politika. And I think his quotes, even yesterday, his quotes will confirm that what I am saying is true. Sabi nila sa hindi daw sila connected sa safety. Yung sinasabi nila hindi sila connected sa St. Timothy ay malinaw na kasinungalingan. We have overwhelming evidence that connects them. Their office address is the same. Pwede ko ipakita sa inyo. Ang office address ng St. Timothy ay St. Gerard Construction Building. Yun yung nasa business permit nila. Sa business... Yes, syempre, we are aiming for Pasig to be a smart city. So we're looking for smart hospitals, smart schools, as well as smart homes. Focus natin is yung program natin is home for the homeless. So yan ang talagang ipa-priority natin. May ibang tanong? Opo, ma'am, nakita po namin na napakadaming supporters na nagabang sa inyo. Ano po ba sabi niyo po doon? Actually, hindi ko expected na gano'n na karami ang supporters natin. Ang ano ko lang is parang yun nasa loob na ng simbahan. So paglabas talagang na-overwhelm kami na there were so many supporters. Talagang literally naiyak ako kasi hindi ko ina-anticipate na ganyang karami ang sasamahan kami dito sa pagpunta namin dito sa Comelec. Asahan ng Pasig permit nila, may picture ng St. Gerard. Ito po, yung presidente po nila. I love you, Mayor! We
acquired a copy of their... I love you too, pero quiet muna tayo. We acquired a copy just this July of their GIS with the Securities and Exchange Commission, with SEC. Photocopy lang po ito, but we have a certified true copy. Makikita niyo po, ang presidente nila, ang pangalan, Miguel Hintura. Ang residential address ng Miguel Hintura ay yung St. Gerard Building din po. Residential address po, siya po nag-declare nito. Ngayon, sino po si Miguel Hintura? Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinilit, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing director of St. Gerard. Ngayon, marketing director nila, saan po nakakuha ng 888 million pesos para sa subscribe shares niya sa St. Timothy Construction? It doesn't make sense. It doesn't make sense. This seems to be some sort of violation of the malinaw na dummy. Malinaw na malinaw po. Ngayon, bakit ko po hinukwento ito? Ito po. Ito yung picture niya. Hawak-hawak niya. Cheque galing sa St. Gerard. Siya po yan. Galing din to sa Facebook niya. Holding a price of 300,000 pesos sa galing yata isang Christmas party or pa-contest nila. So, malinaw na malinaw po yung ebidensya. Malinaw na malinaw po. Yan ang recent, siya yung presidente ng St. Timothy. Ito po, copy ng GIS. Any of you can request from SEC. Public document po ito. Sir, devil's advocate, isn't this moot and academic already given that St. Timothy withdrew already? Yes, but they were part of the contract from the beginning. Mula procurement, mula bidding, hanggang kung kailan man sila na mag-withdraw. So, syempre, magkakakilala yan. They have been using the name. They have been using even behind the scenes, yung mga tao nila, pinagmamalaki na quote-unquote hawak nila yung kontrata na yan ng COMELEC. Ngayon, bakit ko to binabanggit ngayon? Kasi ako dito sa Pasig, sa politika dito, okay lang naman ako eh. Hindi ko na kailangan ikwento to sa inyo. Honestly, okay naman ako eh. Kaya ako to binabanggit, kaya ako to sinasa publiko, because this is a matter of national importance. We have to make sure that our elections have integrity. Ngayon, nagpapasalamat po ako sa COMELEC, nagpapasalamat po ako kay Chairman Garcia for taking actions. Di naman gagawa ng kwento si Chairman tungkol sa isang random construction company, di ba? So I thank them for taking the appropriate actions or initial actions to ensure the integrity of our elections. But machines, automated election machines, so sila dyan, meron pa silang tulay na bumuho. Hindi lang naman sa Pasig yung problema nila eh. Hindi lang sa Pasig yung problema nila. I have to do my job. Sino man ang kalaban, ano man ang politika. Governance do you think needs most improvement should you win a third term? Marami. Hindi ko naman sinasabing perfect. Maraming alos lagi ko naman yan kinukwento din sa mga tao. Ang focus natin ngayon ay pagpatuloy yung mga maganda, tapos kung may mga pagkukulang ay punan natin. So, expansion of existing programs, marami na tayo sa pambili. Halimbawa po, yung local senior pension, ngayon ang nabibigyan po namin ng local senior pension ay yung mga walang-wala po talaga. But in the next year or so, ang balak namin ay i-expand siya para dun sa may mga maliliit ng SSS or GSIS pension. 2,000 na pension, 3,000 pension, dagdagan. So, yan ang focus. Tingnan natin, of course, the new City Hall, and that's also one of the bigger projects. But that aside, it's really improving all services. Iniisa-isa natin yan. So, sabi nga pala nila kapon, parang gusto nilang tumulong dun sa Pasig City Hall. Kasi meron sila nakita, nag-open letter sila, sir, diba? Maayos po yung procurement process natin. Sila yung namumulitika. Pinupolitika nila yung situation. Maayos yung project, maayos yung procurement. Paano naman ako maniniwala sa sinasabi nila? Yung mga ng ganong klaseng kontraktor na kilalang-kilala naman.
But again, hindi ito para siraan sila, di ba? Ang punto ko dito, kahit mahirap, kahit hindi kumbiniyente, pwede namang magpikit mata na lang ako, pwede akong magbulag-bulagan, pero pag may nakikita akong paglabag sa batas, pag may nakikita akong di tama, we only want to do what is right. Yun lang po. Sige, thank you, maraming salamat sa sila. Ma'am Connie. Ma'am, how would you compare your son is everything up to the Lord all the time. So now I have peace in my heart. My son has peace. We know what we're doing. He knows what he's doing. So nothing to worry about. God is in control. Thank you. Thank you. God bless you. Ayan nga mga kaibigan. Ayan po mga pasigaynyo, nakuha po ang pahayag ni Mayor Vico Soto. Dito po ngayon sa Comelec. At ngayon po ang nag-fight sila ni Vice Mayor Dodot Jaworski dito po ng COC dito po sa Comelec sa Pasig. Ayan kung makikita po natin, napakarami pong suporta ni Mayor at ni Vice Dodot Jaworski. Diretso na tayo. Alam ko sa tata. Ayan po mga pasigaynyo, kitang-kita naman po natin ang mga taga-suporta ni Vice Mayor Dodot Jaworski at ni Mayor Vico Soto dito po sa Pasig. Hanggang dito na lang po muna tayo mga pasigaynyo. Huwag niyo po kakalimutan mag-like, follow, and share. Maraming salamat at good morning. Baba, Mike! Atras ka nga konti. Guys, atras ka nga konti. Yan. Ma'am, wait lang. Stand by. Stand by, guys. Danny! 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 Masang ka unga, gusto na binas ka. Apo. Ano ka? Ato, ito na. Po? Game! Stand by! Game! Game! Ano tanong? Game! Record ka! Record! Record! Okay! Copy! Okay na, ganyan. Magsarado po ang plato po. Okay. Game. Game. Live. Game. Okay na yan. Ano ang plato? Kung sakali ng ano kayo. Kung sakasakali, Lord willing, no, yun nga, I was explaining earlier, Pasig, we're aiming to be one big smart city, smart schools, smart hospitals, tsaka yung, lalo na yung, smart homes, yung Home for the Homeless program is what we are going to push for. Ano po ang statement nyo sa nasabing ni Sir Vico sa Sabado? Ano pong statement ko sa kanila? Actually, no, there's a right place for that. So, let me enjoy the moment na
as a first-time candidate na nakapag-file ako, I will honor your questions. Siguro sa office namin, which is siguro tamang lugar na magpa-interview. Yan. Sige. Maraming salamat. Ma'am, sir, isang picture.